Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Pagkatapos ng napakalakas na bagyo dito sa Quirino Province, salamat sa Diyos kasi ligtas naman lahat ang mga alagang manok. Akala ko deads na yung mga 2 months old na kitty ko kasi una bes, yung takip nila, yung bubong nila lumipad. At hindi ko alam na buhay pa pala sila kasi 10 o'clock na nag-flashlight ako, meron pa naman yung bubong. So, siguro, nilipad yun ng mga madaling araw or hating gabi siguro. Tapos, hanggang umaga na. Dito sa amin kasi, signal number 4, napakalakas na talaga. Mas malakas pa yata kay Nika. Ewan ko, kasi noon, hindi nilipad yung bubong ng bahay ng mga manok ko nung Nika at Pepito. Pero, ito, Uwan ba? Or Yuwan? Bahala ka dyan. Basta, yung bagyong nakaraan, akala ko, wala na sila lahat kasi may mga naririnig kaming mga yerong nagbabagsakan, mga ganyan, no? Tapos, nakita ko, kinaumagahan, nagulat ako kasi screen na lang yung nakita ko, wala na yung takip, wala na yung mga nakapalibot na tabing, wala na yung bubong, ganyan, no? Mabuti, may screen pa na bago yung bubong, no? Kaya hindi lumipad yung mga manok. Akala ko deads na sila. Yung pala, buhay na buhay at gustong gusto nilang kumain nung pinuntahan ko. Gustong gusto nilang kumain. Hanggang ngayon, napakasisigla nila. Yun ang ikinaganda ng mga lahing native chicken. Kasi alam nyo, napakalakas ng resistensya nila. Imaginin mo, yung magdamag na halos magdamag na nababad sa hangin, sa ulan. Wala silang sipon. Hindi, pero siyempre yung unang bigay ko sa kanila ng inumin nung umagang yon, binigyan ko sila ng oregano kasi preventive measure ko yon para hindi sila sipunin. Pero salamat, hanggang ngayon masisigla silang lahat. At itong mga ibang kitty ko, okay naman sila. Akala ko nga ito yung natumba. Akala ko itong bahay nila yung natumbang narinig ko. So, yung magdamag na yun, halos hindi ako makatulog. Lahat kami hindi makatulog kasi alam nyo ang ingay ng paligid. Yung mga bubong nagliliparan talaga. May mga naririnig ka talagang mga punong kahoy na bumabagsak. At kagaya ng dati, syempre dito sa amin, marami kasing puno sa likod. Kaya dami na namang mga bumagsak na puno. So, yun ang epekto ng uwan or yuwan. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan kung anong pangalan, kung ano. Hindi ko kasi masyadong napapakinggan yung kung ano yung tamang pagbigkas doon sa bagyong yun dahil busy ako lagi sa mga sa mga alaga ko. Basta alam kong may bagyong darating na malakas. So, itong mga RIR naman, yung tabing nila dyan, di ba kung nakikita niyo yung ibang mga vlog ko na may tabing dyan na asul na tela, yung nakaunat dyan, no? Para at least may protection sila sa hangin, ganyan, at saka sa masyadong mainit. Ayun, nahati nang dahil dun sa bagyo. Pero, salamat naman kasi nung inilawan daw ng pamangkin ko dyan sa kabilang bahay, dyan. So, sabi niya, nag-flashlight daw siya. Flashlightan ko yung mga RIR mo, tita, sabi niya. Nasa sulok daw sila dito lahat. Pumunta sila lahat dito sa iisang sulok. Dito sila nagkumpulan. Salamat naman kasi ang egg production nila ay okay, hindi naman sila sinipon, wala silang sakit. Alam niyo, yun ang lesson na pwede kong i-impart talaga sa inyo na kahit na anong unos, kahit na masyadong mainit, masyadong, yung, alam niyo yung sala sa init, sala sa lamig na panahon, tapos may bagyo, ganyan, no? Ang mga alaga, kung maigi ang pag-aalaga mo, kumpleto sa pagkain, yung biosecurity mo, okay naman, no? Kasi minsan talaga hindi mo maiwasan na pag umuulan dito talaga, nagpuputik dito, no? Ay kaya nga noon nagpaplano ako talaga na sementuhin na lang ito. Oh, pero kahit na ganun na pag malakas ang hampas ng ulan, no? Hindi sila nagkakasakit. Dahil ang pag-aalaga ko sa kanila ay yun, kumpleto nga, no? Kumpleto yung tama yung pagkain, kumpleto yung sukat, bawat ulo. Tapos yung, hindi ako nagbibigay talaga ng vitamins. Lagi kong sinasabi yan doon sa mga vlog ko, doon sa mga ginagawa kong video para sa kanila. Ang inilalagay ko lang talaga, yung dahon. Dahon ng malunggay, oregano, guava leaves. Kung may barley akong available, yun, bibigyan ko sila. Pero hindi palagi. Once in a lifetime lang. Yung parang once in a blue moon. Kung meron ako, meron. Bibigyan ko.
Pero ang talagang regular na inilalagay ko ay yung 3 dahon na yon. At yung resistensya nila, malakas. Kaya ang native chicken, hindi nakaka-disappoint na alagaan kung maganda ang pag-aalaga mo. Kung mamahalin mo sila, aayusin mo ang tirahan nila, lilinisan mo, pati inuman nila, regular talaga na malinis yan. Bigyan mo ng malinis na tubig na kahit naka-plain water sila, dapat malinis. Alam nyo, hindi sila masyadong sakitin. Ito, nagpapasalamat ko talaga kasi ilan yung bagyong dumaan sa kanila. Imaginin mo ha, yung Nika, yung Pepito, yung Reming. Pero yung Reming hindi kasi masyado yung malalakas talaga na pumunta dito sa amin noon. Yung Nika, Pepito, yun yung ngayon, yung huling bagyo. Ang mga puno talaga, di ba, nagtumbahan, lahat, hindi mo alam. Tapos makikita mo ang mga manok mo kinaumagahan, masigla pa rin sila. Alam nyo, yun yung saya ng isang farmer. Yun ang kaligayahan ng isang farmer. Na kahit na may mga unos, sana huwag naman, di ba? Sana huwag naman silang kapitan talaga. Pero kahit na anong unos, kung maayos ang pag-aalaga sa kanila, na kahit na hindi ka gagastos ng vitamins, ng antibiotic, maayos na maayos sila. Pati egg production nila. Kasi, nung inilipat ko itong mga RIR ko mula doon sa brooder na yung growing pen, pinaglipatan ko sa kanila dahil nga maputik na ito noon, nilipat ko. Tapos nung nag-dry na, nilipat ko na ulit dito. At saka yung isa kasi na kung bakit nilipat ko sila dito noon, maalala niyo yung vlog ko na yon, nag-ipon ako ng itlog na ibibigay ko sa kuya ko. Pero diniretso ko na dito na lang sila din. Yung unang araw na 2, medyo bumaba yung egg production nila, pero bumalik din. Ibig sabihin na stress lang sila sa paglipat-lipat ko sa kanila, kaya medyo bumaba. Pero ngayon, alam nyo, halos kung sa isang araw, 2 lang yung hindi ng itlog, ganyan, o kaya 3. Halos sila lahat nangingitlog. Meron yung time na kumpleto, na kahit nandito sila sa lupa, kumpleto pa rin sila. Kumpleto pa rin ang itlog nila or halos kumpleto. Pero itong kainan nila, yan, dahil sa bagyo, busy kasi ako, pero baka mamayang hapon yan, lilinisin ko, nakakahiya naman sa kanila, di ba? Kasi, alam nyo, hindi ko talaga pinapatagal na marumi yung kainan nila. Kaya lang, una ko kasi, prioritize ko yung pagkukumpuni ng bahay ng mga 2 months old na nilipad. Talaga as in nilipad. So, nagkarpintero na naman ako. Talagang niremedyohan ko na naman na maayos yung bubong. Ganon. Tapos, nagtanggal ako ng mga sanga ng puno na nalaglag dito. Nagpulak ako ng tiyesa na nakatambak na yung medyo halos sinagi niya yung bubong ng isang growing pen ko dyan. Kaya, ang dami kong ginawa. So, mag-isa ko lang talaga. Ngayon lang nagkasignal, pero globe pa lang. No? Wala pang smart, wala pang wifi, walang PLDT. So, wala. Kaya, baka mamaya mag-upload ako ng video. Try ko kung makakapag-upload ako. Kasi 5 days na mula nung bago bagyo na hanggang tapos ng bagyo. Busy, no? Alam nyo, nakakatuwa kasi kahit na itong mga naglilimlim na mga inahin kong native, ayan sila. Walang masamang nangyari sa kanila. At ngayon, ito yung naglilimlim ng ng Brahma eggs. Pero nilagyan ko na rin ng itlog ng RIR kasi kakaunti yung itlog na nilimliman niya. So 8 lang yung ito yung pangalawang beses niyang naglimlim after na napisa niya yung mga kiti na yung mga 11 days na yata ngayon yon. Tapos ito yung inahin ko na 16 ang itlog na nililimliman niya ngayon diyan. 4 araw na niya nakaupo diyan. At ito naman, yan yung hindi naglilimlim, itlog ng itlog kasama ng isang upgraded ko. Yan, itlog na naman silang 2. Ilang itlog na iniitlog nila, hindi pa sila naglilimlim. So kukunin ko na naman. Kakainin lang ng dagayan, so kukunin ko. Ang pag-maintain kasi sa poultry farm, na kahit na maliit man yan o malaki, kailangan talaga pinag-aaralan mo kung anong gagawin mo. Hindi po pwedeng maging farmer ka kung pabaya ka pagdating ng unos, kung halimbawang hindi naalagaan maigi yung mga manok, no?
ano yan, nagkakasakit ka agad. Pero ang pinapasalamat ko, itong mga lahat, itong mga inahin ko, including itong tandang ng RIR, ay okay na okay siya. Kaya tingnan nyo naman, pulang-pula pa rin ang talong niya. Alam nyo, ang inilagay ko lang sa kwarto ko nung bagyo, yung kiti, yung 11 na kiti, na ilang araw pa lang sila napipisa noon. Ito yung may-ari ng kiti na yon. Kaya nilagay ko sa kwarto, nilagay ko sa box, and then 2 days after, nung medyo maayos-ayos na ang mga bagay-bagay dito, marami pang kalat. Nilagay ko na, binalik ko na sila sa brooder. At awan ng Diyos, masisigla naman sila lahat. Kahit na anggi-anggihan. Itong mga ito, 5 na lang silang natitira. Kasi before bagyo, nag-umpisa na akong mag-out sa kanila. Kasi 1 kilo nang mahigit yung iba. Pero ito, nagmumold pa kasi eh. Ayan o, so hindi ko mai-out. Dahil nagmumold, mahirap, mahirap i-dress. Kung may bibili ng buhay, okay lang naman. Pero syempre 200 pesos per kilo pa rin, 82 days. Kaya pwede pa hanggang 90 days naman, 91 days, so pwede pa naman. Buti ka mo, hindi naman nilipad itong mga takip at bubong nito. Yung isa ang talagang lumipad talaga o nabis, pero okay na ngayon. Ibig sabihin, ang backyard poultry farm ko ay masigla lahat ang mga manok after yung signal number 4 na bagyo. Salamat sa Diyos kasi ligtas silang lahat. So yun lang ang update ko sa poultry farm ko, yun lang yung kwento ko dun sa bagyo. At yun lang din ang pwede kong impart na lesson sa inyo, yung tungkol sa pag-aalaga sa kanila ng maayos, na kahit na walang vitamins at saka mga antibiotic at saka dami-dami mga pinapainom na binibili-bili na dagdag gastos, masisigla pa rin sila kahit nadaanan sila ng unos. So hanggang dito na lang. Sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga bumabalik-balik, mga nag-share, yung mga hindi umi-skip ng ads. Thank you sa inyong lahat, yung mga subscriber, lahat, yung mga bago, old, at yung mga pabalik-balik at hindi pa bumabalik. Thank you pa rin sa inyong lahat. At least nandyan kayo, nakasupport sa channel ko. At yung super thanks, naka-on, baka naman, di ba? Baka naman gusto nyong magbigay, pwede naman. Kung hindi naman, edi okay lang din naman. Pero lahat ng maibibigay ninyo, gagamitin ko para sa improvement ng backyard poultry farm at saka yung improvement ng paggawa ko ng vlog, no? Kasi siyempre, ito nakastock na ako dun sa ordinaryong gamit para makagawa ako ng video, no? Salamat sa inyong lahat. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.